Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Jessa Marie Pakibot from L1 Block 1. Ang ilalahad ngayon ay patungkol sa paghihiram. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakakakilala ng mga tuntunin sa paghihiram at pagbabaybay ng mga hiram na salita at nakapagbibigay ng mga halimbawa nito. Ang mga tuntunin sa panghihiram at pagbabaybay ng mga hiram na salita ay ang sumusunod. 1. Tumbasan ng kasalukuyang leksikon sa Filipino ang mga salitang hiram o banyaga. Role, tuntunin, narrative, salaysay, skill, kasanayan, banquet, salo-salo, tranquil, panatag, tahimik, tiwasay, at payapa. 2. Gamitin ang mga natatanging mga salita mula sa mga katutubong wika sa Pilipinas at panatilihin ang orihinal na baybat. Mga halimbawa nito ay bana, ito ay hiligaynon at Cebuanong Binisaya, tawag sa asawang lalaki. Pangalawa, butanding, Bicol, whale shark. Pangatlo, imam, ito ay salitang tausog, tawag sa paring Muslim. Kanaw, igorot, panseremonyang sayaw. Banhaw naman ay ang salitang Bisaya, muling pagkabuhay. Chidway ay salitang Ivatan. Biloy, dimpol. Gahom, Cebuano, hiligaynon, waray. Ito ay ibig sabihin ay kapangyarihan. Mga pangatlo ay mga salitang hiram sa Espanyol. Mga halimbawa nito ay vocabulary. Vocabulary, telepono, telepono. Celebration, celebrasyon. Makina, makina. Psikolohiya, psikolohiya. Sunod ay ang baybayin ang salita ayon sa bangkada. Estudyante, hindi estudyante. Estilo, hindi estilo. Espiritu, hindi espiritu. Instruktora, hindi instruktora. Disgrasya, hindi disgrasya. At espesyal, hindi espesyal. Maraming salamat po sa paglalaan ng inyong oras upang marinig ang aking mga inilalahan. Sana po ay mayroon kayong natutunan.